Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 56, sino si Song Zuang? Si Lin Feng ay napakalakas. Nais ng lahat ng mga alagad na matuto mula sa kanya, ngunit hindi na sila nang ahas na magtanong pa sa kanya ng anuman, at umalis. Napangiti si Lin Feng, noong una ay gusto niyang makilala ang ilang tao sa God Sect, hindi niya akalaing matatakot niya sila. Bamantong hininga si Lin Feng at naghanda na umalis sa Kwon. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaitim na damit ang nakatayo sa harap ni Lin Feng. Siya ay kasing tangkad ni Lin Feng, ngunit may maikling buhok. Ikaw si Lin Feng? Diretsyong tanong ng lalaki. Nagulat si Lin Feng, ngunit tumango. Talaga, ako si Lin Feng, ikaw. Ah, tama, kapatid na Lin Feng, ako si Song Zuang, lubos akong ikinararangal na makilala kapag katapos mong marinig ang marami tungkol sa iyo. Wala kang hindi nararapat na reputasyon. Sabi ni Song Zuang, na masayang nakangiti. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit. Hindi niya kilala si Song Zuang, ngunit mayroon siyang impresyon na matagal na niya itong kilala, bakit? Nang makita ni Song Zuang ang ekspresyon ni Lin Feng, tumawa siya ng buong puso at tinapik ang balikat ni Lin Feng. Brother Lin Feng, tapat ako, hindi mo kailangang mag-alinlangan. Ikinagagalak kong makilala ka. Ah, sige. Saang grupo ka kabilang? Tanong ni Lin Feng sa kanya. Mas lalo siyang nag-alinlangan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Nang marinig ni Song Zuang si Lin Feng, humagalpak siya ng tawa. Aling grupo? Kehe, walang sapat na kwalipikadong mag-recruit sa akin bilang disipulo. Pagmamalaki ni Song Zuang. Nagulat si Lin Feng. Si Song Zuang ay misteryoso, ngunit siya ay tila pala kaibigan. Galing ka sa God Sect? Tanong ni Lin Feng. Ako. Hindi. Hindi ako mula sa God Sect. Pero pumupunta ako dito para mamasyal minsan. Nakangiti pa ring sabi ni Song Zuang. Muli, walang paraan upang malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Halika, kapatid na Lin Feng, hindi mo na kailangang mag-isip ng labis. Nakita ko kung ano ang reaksyon mo, kaya gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Sabi ni Song Zuang, nakangiti ng buong puso at inakbayan si Lin Feng. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Dahil umalis siya sa kontinente ng siyam na ulap, nagkaroon siya ng impresyon na patuloy siyang umaakit ng mga weirdo. Han Xianzi, Song Zuang. Brother Lin Feng, pumunta tayo sa exchange center. Masayang sabi ni Song Zuang. Hindi maintindihan ni Lin Feng. Huwag mong sabihin sa akin. Ikaw ang punong disipulo ni Bodhidharma at hindi mo alam ang tungkol sa exchange center. Tanong ni Song Zuang nang makita niya ang ekspresyon ni Lin Feng. Hindi siya makapaniwala. Nagkibit-balikat si Lin Feng. Ito ay ang katotohanan bagaman, hindi niya alam ang exchange center. Bukod sa kuwan na iyon, ang Ice Palace, at ang palasyo ni Bodhidharma, hindi pa siya nakakapunta sa maraming lugar sa God Sect. Sige, ipapakita ko sa iyo ang lugar na iyon, dito ay hindi magandang kuwan, mayroon lamang mga Holy King. Sabi ni Song Zuang. Siya ay kumilos ng natural at walang pidget. Gayunpaman, hindi makita ni Lin Feng kung gaano kalakas si Song Zuang. Siya ay may isang partikular na kakayahan salamat sa kanyang ipinagbabawal na katawan, na nakikita niya kung gaano kalakas ang karamihan sa mga tao. Nakikita pa nga niya kung gaano kalakas ang isang tulad ni Bodhidharma, ngunit hindi niya makita kung gaano kalakas si Song Zuang. Parang umaambon ang lahat tungkol kay Song Zuang. Napakahiwaga. Pumunta tayo sa exchange center. Sabi ni Song Zuang. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang isang celestial shuttle. Dinala ni Song Zuang si Lin Feng sa shuttle at lumipad sila patungo sa exchange center. Ang God Sect ay isang napakalaking teritoryo, daan-daang milya ang lapad. Nakita mo lang ang pangunahing teritoryo. Mayroon lamang 8 palasyo at 4 na pavilion doon, ngunit ang God Sect ay mayroon ding exchange center, library, life and death battle stage, life and death stone stage, strange magic world, celestial women stage, at iba pa. Hindi mo alam ang lahat ng ito. Ang Strange Magic World ay isang lugar na pinamamahalaan ng iyong guro. Mga henyo lahat ng pwedeng pumunta doon, dapat sinabi sa iyo ng teacher mo diba? Tanong ni Song Zuang. Lin Feng ang tungkol sa alinman sa mga lugar na iyon. Si Song Zuang ay natulala. Bumpkan ka ng bansa, haha. Sabi ni Song Zuang, bamantong hininga at umiling. Ang shuttle ay nagpatuloy sa paglipad. Lin Feng, ang exchange center ay isang patas na lugar. Ito rin ay isang lugar kung saan ang mga bagong disipulo ng God Sect ay may pagkakataon na mapansin. Para sa iyo, ito ay isang magandang lugar. Ang exchange center ay isang lugar kung saan maaari kang magpalit ng mga bagay. Upang makipagpalitan ng mga bagay, dapat kang lumaban. Sa tuwing mananalo ka sa isang labanan, mananalo ka ng 10,000 makajos na bato. Paliwanag ni Song Zuang. Si Lin Feng ay nakinig ng mabuti. Hindi niya alam kung bakit sinasabi sa kanya ni Song Zuang ang mga bagay na ito. Mga gintong bato. Ano yun? Tanong ni Lin Feng. Sanay na si Song Zuang na walang alam si Lin Feng. Kailangan niyang maging matyaga.
Ang mga makajos na bato ay mga bato na kakailanganin mo sa mas mataas na antas para makalusot. Maaari mong makuha ang kanilang lakas upang makalusot. Hindi ka lang makapag-aral para makalusot. Sabi ni Song Zuang sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumaba ang shuttle mula sa langit. Inilagay ni Song Zuang ang shuttle. Laming-galing si Lin Feng sa paligid at napansing nasa tuktok siya ng isang bluestone tower na may ilang yugto sa di kalayuan. Iyan ang exchange center. Tanong niya kay Song Zuang. Tumanggo si Song Zuang at sumagot. Talaga nga. Kapag pumasok tayo, huwag kang magsalita ng kahit ano, may ilan sa pinakamalakas na cultivator ng God sect sa loob. Karamihan sa kanila ay kasing lakas mo. Nakikita ko, tumanggo si Lin Feng. Noong una ay inakala niya na siya ay medyo malakas at may mataas na katayuan sa lipunan dahil siya ang punong disipulo ni Bodhidharma, ngunit ang totoo ay isa lamang siyang ordinaryong tao doon. Paano kung malaman iyon ni Tian Qiyong? Mataas na ang araw sa kalangitan, na pinapanatili ang ilang maputlang ulap. Si Lin Feng ay nasa likod ni Song Zuang, sinusundan siya sa gitnang bahagi ng exchange center. Talagang maraming malalakas na cultivator doon. Ilang daang metro lang ang nilakad ni Lin Feng at nakakita ng isang dosenang half-holy emperors. Ang pinakamahinang tao sa paligid ay Supreme Holy Kings, half-gods. Ito ay isang tunay na pugad para sa malalakas na cultivator dito. Dinala ni Song Zuang si Lin Feng kung saan nakikipaglaban na ang ilang malalakas na cultivator. Mayroong 3 yugto sa harap ni Lin Feng. Sa kanilang dalawa, kitang-kita na ang nanalo. Tumingin si Lin Feng sa isa pa, at namangha, kilala niya ang isa sa mga manlalaban. Prinsipe Unicorn. Ang nakababatang kapatid ni Holy Fourth. Andito siya. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 57, paggamit ng isang dark weapon. May kalamangan ng unicorn. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang half-holy emperor din, may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng unicorn. Hindi bababasa, iyon ang naisip ni Lin Feng. Gaya ng inaasahan, pagkatapos siyang suntukin ni unicorn, sumuko ang kanyang kalaban. 10,000 gintong bato. Nang manalo si unicorn, isang matandang may puting oso ang nagtaas ng kaliwang kamay, kumikislap ang mga gintong ilaw at gayon din ang singsing ni unicorn. Masayang ngumiti si unicorn. Tumalikod siya at naghanda na bumaba, ngunit napalitan ng galit ang ekspresyon niya, dahil napansin niya si Lin Feng. Sumulyap si Song Zuang kay unicorn at pagkatapos ay kay Lin Feng, ngumiti siya at tumanggo. Alam niya kung ano ang nangyayari. Lin Feng, kung manalo ka laban sa kanya, makakakuha ka ng 20,000 makajos na bato. Malawak na ngumiti si Song Zuang, hinihikayat si Lin Feng. Nang marinig ni unicorn si Song Zuang, tumingin si unicorn sa kanya ng malamig. Lalong ngumiti si Song Zuang, at agad na umiwas si unicorn. Lin Feng, godly stones ay mabuti para sa cultivation, kung hindi ka makakakuha ng ilan, hindi ka makakausad. Sabi ni Song Zuang, nakangiti kay Lin Feng. Si Lin Feng ay natural na masigasig. Sa katunayan, kung nag-aaral lamang siya sa lahat ng oras, marahil ay magpapatuloy siya, ngunit pagkatapos ng daan-daang libong taon, marahil ay hindi na siya. Ang godly stones ay isang mahusay na paraan para umunlad. Maraming napakalakas na cultivator sa kontinente ng mga Diyos dahil mayroon silang makajos na mga bato. Walang ganoong bagay sa kontinente ng siyam na ulap. Basta manalo ako, makakakuha ako ng godly stones. Tanong ni Feng. Kapag nanalo ka sa isang labanan, makakakuha ka ng 20,000 makajos na bato, 10,000 dahil nanalo ka at 10,000 na pag-aari ng kaaway, kaya 20,000 ang kabuuan. Sagot ni Song Zuang. Tumanggo si Lin Feng at tumalon sa entablado, na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Unicorn, gusto mong magsaya? Tumawa si Lin Feng. Hinatak ni unicorn ang mahabang mukha. Gusto ng unicorn na labanan si Lin Feng, gusto niyang patayin siya, pahirapan, ngunit nang makita niyang tumanggo si Song Zuang, huminga siya ng malalim at kinuyam ang kanyang mga kamao. Dahil gusto mong magsaya, magsaya tayo, malaking oras. Malungkot na sagot ni unicorn. Oh, magsaya sa malaking oras. Sigurado ka ba? Natutuwang sabi ni Lin Feng. Kung manalo ako, lumuhad ka at tumawid sa ilalim ng aking mga paa. Malamig na sabi ni unicorn. Sigurado siyang mananalo siya. Paano kung mawala ka? Tanong ni Lin Feng. Tumiti si unicorn at mapanuksong sinabi. Maaari ba akong matalo? Hindi ka magpapatalo. Sino ang nangangailangan ng tulong ni Holy Fourth laban sa akin noong nakaraan? Sagot ni Lin Feng, nakangiting nanunuya. Mukhang galit na galit si unicorn. Nawalan siya ng mukha dahil kay Lin Feng noong panahong iyon. Holy Fourth. Nang marinig ni Song Zuang si Lin Feng, sumimangot siya sa pagkagulat, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Lin Feng, siguradong mananalo ako sa pagkakataong ito. Sumumpa si unicorn, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kung manalo ako, lumuhad ka at tawagin akong Lolo Lin Feng, okay? Sabi ni Lin Feng, nakangiting nanunuya. Malamig na tinignan siya ng unicorn, ngunit tinanggap niya ito. Sigurado siya sa sarili niya.
Simulan. Sigaw ng lalaking may puting balbas, winawagayway ang kamay. Isang malakas na lakas ang nakapalibot sa entablado ng labanan. Sa ganoong paraan, ang lakas ng mga mandirigma ay hindi magwawakas at makapinsala sa mga nanunood. Agad na sumalakay ang unicorn, ang kanyang lakas ng masaker ay lumalabas, umaatungal ng mailap. Ang buhok ni Linfang ay lumipad sa hangin. Mabilis na lumipat ang kanyang chi patungo sa dibdib ni Linfang. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Linfang na ang unicorn ay mas malakas kaysa dati. Marahil ito ay salamat sa Godly Stones. Sinalakay din ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at pinakawalan ng demonyong si Dao. Mukha siyang demonyong Diyos, at lahat ay nanginginig sa takot. Ang ilan ay mukhang gulat na gulat, dahil ang enerhiyang inilabas ng matanda upang aisil ang yugto ng labanan ay nagsimulang makuha ng demonyong sumisipsip ng lakas ni Linfang. Nagulat ang matanda. Hindi siya makapaniwala. Ang sumisipsip na lakas ni Linfang ay maaaring sumipsip ng kanyang defense curtain. Hindi pinansin ni Linfang ang mga ekspresyon ng mga tao, at nagpatuloy sa pag-atake. Ang demonyo at ang lakas ng masaker ay nagbanggaan, pagkatapos ay isang pagsabog ang yumanig sa hangin. Umirap si Linfang. Ungol ng unicorn sa sakit at napaatras ng isang hakbang. Pagkatapos, nawala siya at muling nagpakita sa likod ni Linfang. Level 2 speed daw. Hehe. Hindi katakataka na ikaw ay kumpiyansa. Nakita ko, malamig nang umiti si Linfang nang makita niya si unicorn sa likod niya. Dati, kontrolado lang ng unicorn ang level 2 massacre na si Dao, ngayon kontrolado na rin niya ang level 2 speed na Dao. No wonder confident siya. Gayunpaman, kung ito ay isa pang uri ng lakas, marahil ay natakot si Linfang, ngunit paano niya matatakot ang bilis ng Dao? Kinokontrol niya ang oras ni Dao mismo. Sa makatuwid, imposibleng talunin siya ng mabilis na si Dao. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at nabasag ang espasyo sa paligid niya. Tumigil ang oras. Mukhang natarante si unicorn nang mawala ang lakas ng bilis niya. Sa isang kisap mata, dumating si Linfang sa tabi niya at inihagis ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni unicorn. Ang pangit ng ekspresyon ni unicorn. Alam niyang hindi siya matatalo, sobrang nakakahiya. Tumiti ng masama si unicorn. Bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay, lumitaw ang mga pilak na ilaw at mabilis na lumipat patungo sa dibdib ni Linfang. Dark weapon. Malinaw na nakita ni Linfang ang mga ilaw na pilak na lumilipat patungo sa kanyang dibdib. Sumigaw siya, nagpakawala ng lakas ng demonyo upang protektahan ang sarili, ngunit agad na napagtanto na ang mga ilaw na pilak ay maaring tumagos sa kanyang enerhiya ng demonyo. O hindi, ang ekspresyon ni Linfang ay nagbago ng husto. Itinaas niya ang dalawang kamay at naglabas ng lakas, dahan-dahang itinulak pabalik ang silver lights. Lumipad palayo si Linfang, at sa parehong oras, ang espasyo sa paligid ng unicorn ay sumabog at siya ay nawala. Pagkatapos ng unang pag-atake, hindi maaaring kunin ng unicorn ang panganib na masugatan sa pangalawang pagkakataon. Hinawakan ni Linfang ang kanyang dibdib, muntik na siyang matamaan ng maitim na sandata ni unicorn. Mamatay ka, Linfang, haha. Sigaw ng may biglang galit na galit at galit na galit. Lahat ay nakakita ng mga ilaw na pilak sa paligid ni Linfang, tulad ng isang sayaw ng pilak na karayom. Si Linfang ay mukhang malungkot. Naiinis na talaga siya. Dahil ikaw ay mapurol at hanggal, tuturuan kita ng magandang aral. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang napakahusay na sandata ng asasin. Galit na sigaw ni Linfang. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas, at kumislap ang mga puting ilaw. Nasira ang mga ilaw na pilak at nagkalat sa lahat ng direksyon. Nang kumislap ang mga puting ilaw, narinig ng karamihan ng isang masakit na tili, at may nakakita ng ulap. Sa likod ng ulap ay si unicorn, hawak ang kanyang braso. Bumagsak siya mula sa langit. Lumipad pasulong si Linfang at lumapag sa kanyang harapan, may hawak na karayom sa kanyang kaliwang kamay. Nang makita ni unicorn ang karayom, mukha siyang natulala. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 58, Paglaban sa Holy Fourth. Akala mo siguradong mananalo ka dahil gumamit ka ng dark weapon. Sabi ni Linfang, nakangiting nanunuya. Pagkatapos ay kinurot niya ang pilak na karayom, at ito ay naging abo. Bakit ang karayom ay tumusok sa aking demonyong enerhiya? Tanong ni Linfang kay unicorn. Mukha siyang natuwa. Hinawakan ni unicorn ang braso niya sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, mukhang galit na galit. Malamig na tiningnan siya ni Linfang. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pinapahiya mo ang sarili mo. At wala akong pakialam. Linfang, lulutasin natin ang issue. Galit na sigaw ni unicorn. Tumalon siya at naghanda para umalis. Magdahan-dahan. Nawala ka at ngayon gusto mong tumakas. Sigaw ni Linfang. Tumalon siya papunta sa unicorn at mapanuksong tiningnan siya. Nang marinig ni unicorn si Linfang, sumigaw siya. Akala mo talaga seryoso ang taya? Ano? Akala mo ba nagbibiro kami? Tanong ni Linfang, nakasimangot. Hinatak ni unicorn ang mahabang mukha at sumigaw.
Ako ang nakababatang kapatid ni Holy Fourth. E ano ngayon? Nanalo ako. Sagot ni Linfang, umiling-iling. Wala siyang pakialam sa mga Holy Cultivator. Luluhod ako, ngunit kung tatawagan kitang lolo, natatakot akong hindi ka pakakawalan ng Holy Fourth. Banta ni Unicorn. Wala akong pakialam. Mas malugod siyang lumapit sa akin. Ngunit ngayon, natalo ka at kailangan mong gawin ang iyong ipinangako. Sabi ni Linfang. Wala siyang pakialam kay Holy Fourth. Nanalo siya laban sa Unicorn, hindi sa Holy Fourth. Mukhang galit na galit si Unicorn. Kung hindi niya gagawin ang kanyang ipinangako, maaaring patayin siya ni Linfang sa ibang araw. Sige, luluhod ako. Sabi ni Unicorn, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakaramdam siya ng hiya habang nakaluhod. Nagtawanan ang lahat ng mapanukso. Ang Unicorn ay naging pula. Nakakahiya. Paano siya makakapagpakita sa God Sect sa hinaharap? Linfang, mula ngayon, ikaw at ako ay sinumpaang magkaaway. Sigaw ni Unicorn. Sumigaw siya ng napakalakas na kinilig ang lahat sa exchange center. Si Linfang ay ngumiti ng walang pakialam, ibinaba ang kanyang ulo at ngumiti sa Unicorn. Tawagin mo akong lolo. Ikaw, napakalayo mo na. Sigaw ni Unicorn. Galit na galit. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Ano? Gusto mo pa bang maglaro? Malamig na tanong ni Linfang. Sa tingin ng batang iyon ay magagawa niya ang anumang naisin niya dahil ang kanyang kapatid ay Holy Fourth. Tama, alam ko, kung siya ang nanalo, hindi niya bibitawan ang kanyang kalaban. Puff. Nakakatuwa siya. Sa palagay niya ay makapangyarihan siya dahil mayroon siyang magandang background. Nagtawanan ang maraming tao. Naunawaan ni Linfang na ang mga tao sa exchange center ay nagmamalasakit lamang sa lakas. Naglakas loob pa silang pagtawanan ng isang tulad ni Unicorn na nakababatang kapatid ni Holy Fourth. Wala silang pakialam sa social background ng mga tao, ang inaalala lang nila ay ang lakas ng tao. Tawagin mo akong lolo, sabi ni Linfang, nakangiting walang pakialam. Ang mga ngipin ng Unicorn, nakaramdam siya ng sobrang hiya, at tatawagan na sana si Linfang na lolo. Linfang, gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng isang tao sa sandaling iyon. Nakita ng karamihan ang mga puting ilaw na lumilipat patungo kay Linfang. Linfang ay mukhang nagulat, ang tao ay gumagalaw patungo sa kanya ng napakabilis. Ngunit nanatiling kalmado si Linfang at mabilis na ibinato ang kanyang kamao sa umatake na nakasuot ng puting damit. Inihagis din ng taong iyon ang kanilang kamao kay Linfang. Malamig na umungol si Linfang at umatras. Umubo din siya ng dugo. Holy Fourth. Nang makita ng mga tao ang taong nakasuot ng puting damit, natigilan sila. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang umaatake, ito nga ay Holy Fourth. Si Holy Fourth ay mukhang galit na galit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Linfang, kung hindi ka mamatay ngayon, handa akong aminin na ako ay isang talunan. Sabi ni Holy Fourth. Tumalon siya pasulong at itinapon ang sarili kay Linfang. Gusto niya talaga siyang patayin. As if naman natatakot ako sa'yo. Sabi ni Linfang. Siya ay walang takot. Kahit na si Holy Fourth ay isang low-level Holy Emperor, hindi pa siya nagbanta sa kanya. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamao at inihagis ito sa Holy Fourth. Kumikislap ang mga kidlat, kumalat sa hangin ang mga dagandong. Nagtataka ang lahat, saan nanggaling si Linfang. Siya ay mapangahas at matapang. Naglakas loob pa siyang lumaban sa Holy Fourth. Sabik na ngumiti si Song Zuang. Hindi siya binaygo ni Linfang. Narinig niya ang tungkol sa kanya, at totoo ang narinig niya. Gusto mong mamatay. Ilang beses na nagbanggaan ang mga kamao ni Linfang at Holy Fourth, ngunit naiinis si Holy Fourth dahil parang walang nangyari. Holy Technique. Galit na sigaw ni Holy Fourth. Sa wakas, ginamit niya ang isa sa kanyang pinaka-nakakatakot na pag-atake. Kailangan niyang patayin si Linfang gamit tasang ito. Napansin ni Linfang na ginagamit ng Holy Fourth ang isa sa kanyang mga espesyal na pag-atake. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Half-Holy Emperor at Low-Level Holy Emperor. Alam ni Linfang na ang pag-ataking iyon ay maaaring pumatay sa kanya, ngunit hindi niya intensyon na mabigla. Nine Skies Holy Demon Skill. Sigaw ni Linfang. Naging Demon King siya, at pinilit ng kanyang demonyong si Chi na tumakas ang maraming tao. Delikado ang kanyang sumisipsip na lakas. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Holy Fourth. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at mabilis na bumaril kay Linfang ang kanyang mga suntok ng Holy Skill. Sino ang mamamatay? Hamon ni Linfang. Inihagis din niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang nakakatakot na demonyong si Chi ay sumugod sa kalangitan at pagkatapos ay gamulong sa mga alon. Nagdilim ang langit at napuno ng mga kidlat. Nang magkabanggaan ang dalawang kamao ng manlalaban, naramdaman ni Linfang ang lakas ng pag-api sa kanya at itinulak siya pabalik. Nagsimulang kumalat ang enerhiya ng demonyo at nagbigay ng espasyo sa gintong Holy Technique. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin na iligtas ang iyong buhay. Sigaw ni Holy Fourth. Nakakatakot ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Linfang.
Linfang ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit hindi niya intensyon na kumurap. Mangarap ka, sige, papatayin kita pagkatapos. Sigaw ni Holyforth. Ang mga gintong ilaw ay kumislap, at ang enerhiya ng demonyo ni Linfang ay kumalat. Nakaramdam ng pananakit ang mga braso ni Linfang. May impresyon siyang dudurog ang kanyang mga buto. Napabuntong hininga ang lahat. Naabot na ni Linfang ang kanyang mga limitasyon. Linfang, bumalik ka, babalik ako. Sabi ni Song Zuang nang makita niyang wala nang magagawa si Linfang. Siya ay bumangon sa hangin ng napakabilis, tulad ng isang dambuhalang itim na agila. Walang ganang umatras si Linfang, ngunit nakagamit na siya ng napakaraming enerhiya. Kinailangan niyang umatras, kung hindi, siya ay mauwi sa malubhang pinsala. Maraming salamat. Sigaw ni Linfang, nag-flashback. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ni Holyforth. Inihagis niya ang kanyang mga kamao sa likod ni Linfang. Ang kanyang nakasisilaw na gintong lakas ay mukhang nakakatakot. Moda. Kahit sino ay maaaring magkamali, patawarin sila kung maaari. Masyadong malayo ang marating mo. Sigaw ni Song Zuang, galit na inilabas ang kanyang mga kamao. Kumikislap ang nakasisilaw na asol na ilaw, at lumitaw ang isang bagong kalangitan. Ang kanyang enerhiya ay mukhang dalisay at banal, at maging si Holyforth ay mukhang natatakot. Sino ka? Ano sa tingin mo ay kwalipikado kang makipag-usap sa akin sa ganoong paraan? Umihi ka, sigaw ng Holyforth Moda. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at sinuntok si Song Zuang. Itinaas ni Song Zuang ang isang kamao. Wala sa kanila ang handang sumuko. Hinawakan ni Linfang ang kanyang dibdib at naglabas ng lakas ng buhay upang pagalingin ang kanyang sarili. Bibigyan kita ng Godly Stones. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 59, kakaibang suporta ni Song Zuang. Ang maputing balbas na matanda ay nagbigay ng 20,000 gintong mga bato kay Linfang at ngumiti ng malapad sa kanya. Napatunayan ni Linfang kung gaano siya kalakas. Nagawa pa niyang makipagpalitan ng ilang strike laban sa Holyforth, hindi masama. Maraming salamat, bro. Sabi ni Linfang, kinuha ang mga bato ng Diyos. Agad niyang hinigop ang lakas ng 5,000 bato ng Diyos. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi niya naramdaman iyon dati. Mas lumakas ang pakiramdam niya ngayon. Gaya ng inaasahan, hindi ka panipaniwala ang mga makadiyos na bato. Ang pangalan mo ay Linfang. Tanong ng matanda. Interesado daw siya. Tumango si Linfang at ngumiti. Talaga, Master. Huwag mo akong tawaging Master, tawagin mo akong Tiyo. Sagot ng matanda, nagmamadaling umiling at ngumiti ng pilit. Naunawaan kaagad ni Linfang kung ano ang katayuan sa lipunan ng matanda. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Ang Holyforth Moda ay dumaing sa sakit at napabuga ng hangin. Naalala ni Song Zuang ang kanyang lakas at bumagsak sa lupa. Tumalo ng unicorn at nasalo ang Holyforth Moda. Namumutla ang mukha niya. Sino ka? Hindi maintindihan ni Moda. Si Song Zuang ay mas malakas kaysa sa kanya. Si Song Zuang ay napakalakas, ngunit hindi naiintindihan ni Moda. Nang tumingin siya kay Song Zuang, nagkaroon siya ng impresyon na pareho silang magka-level, low-level Holy Emperors. Ako ay ako. Hehe. Sabi ni Song Zuang, na madaling ngumiti. Mukha namang malungkot si Moda. Hinawakan niya ang braso niya at sumigaw. Hindi ko makakalimutan ang nangyari ngayon. Magkikita pa tayo. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa exchange center kasama si Unicorn. Lahat ay namangha. Sino ang nakagawa ng Holyforth Moda Flinch? Ang Holyforth ay isa sa pinakamahinang Holy Cultivator, ngunit hindi lamang sino man ang makakalaban sa kanya. Sina Linfang at Song Zuang ay parehong pinahiya ang Holyforth ngayon. Lumapit si Linfang kay Song Zuang. Nagtataka siya kung sino siya, ngunit hindi nagtanong dahil ayaw sabihin ni Song Zuang sa kanya. Umalis si Unicorn, sa kasamaang palad. Hindi ka man lang niya tinawag na lolo. Sabi ni Song Zuang, nakangiting mapaglaro kay Linfang. Tumiti si Linfang nang walang pakialam. Hindi mahalaga. Gusto ko lang siyang turuan ng magandang leksyon. Hehe, tama ka, pero kung tinawag ka niyang lolo, masaya sana. Tumawa si Song Zuang. Tumawa rin si Linfang. Sige, manalo tayo ng ilang Godly Stones dahil nasa exchange center tayo. Sabi ni Song Zuang kay Linfang. Tumango si Linfang. Wala siyang pakialam. Ang pagkawala ay hindi mahalaga dito, gayunpaman. Sige, gawin natin. Sabi ni Song Zuang. Tumalon siya sa isa pang yugto ng labanan, na gustong kumita ng mga makadiyos na bato. Tumalon din si Linfang sa isa pang yugto ng labanan. Makalipas ang isang oras, nakipaglaban si Linfang ng 15 laban at nanalo ng 13. Nanalo na siya ng 23,000 Godly Stones. Si Song Zuang ay nakipaglaban sa 20 laban at napanalunan lahat ng mga ito, 40,000 makadiyos na bato. Napatingin sa kanya ang lahat ng may paghanga. Wala nang ahas na lumaban sa kanya, sa pag-aakalang siya ay napakahusay na isang mandirigma. Mahusay din ang ginawa ni Linfang.
Bukod sa dalawang low-level Holy Emperors, walang mananalo laban sa kanya. Inilagay ni na Song Zuang at Lin Fang ang lahat ng kanilang makajos na bato sa kanilang mga singsing at umalis sa exchange center. Tumalon sila sa shuttle at umangat sa ere. Lin Fang, para sa iyo ang mga makajos na bato na ito. Sabi ni Song Zuang, ibinigay ang kanyang 40,000 makajos na bato kay Lin Fang. Hindi naintindihan ni Lin Fang, tinanong niya. Bakit, Brother Song Zuang? Sana maging mas malakas ka ng mabilis, bahagi ito ng aking mga tungkulin. Sabi ni Song Zuang. Nagulat si Lin Fang. Sino ka? Tanong ni Lin Fang. Bakit siya tinulungan ni Song Zuang? Bumilis si Song Zuang, nakangiti kay Lin Fang at sinabing. Hindi mo na kailangang malaman pa. Kailangan mo lang malaman na gusto ng ilang tao na maging malakas ka sa lalong madaling panahon. Sabi ni Song Zuang. Pabilis ng pabilis ang pagpapatakbo niya ng shuttle. Wala pang 10 minuto, nakabalik na sila sa pangunahing teritoryo ng Godsect. Pagkatapos ay ibinigay ni Song Zuang ang shuttle kay Lin Fang. Itago mo, magagamit mo rin ito para umalis sa Godsect para magkaroon ng karanasan. Kung walang shuttle, mag-aaksaya ka ng maraming oras. Bakit gusto mo akong tulungan? Tanong ni Lin Fang. Kung hindi siya bibigyan ni Song Zuang ng kasiya siyang tugon, hindi tatanggapin ni Lin Fang ang shuttle o ang Godly Stones. Si Lin Fang ay hindi gustong umasa sa ibang tao. Alam ni Song Zuang kung paano si Lin Fang, ngumiti lang siya at sinabi. Alam kong marami kang pagdududa. Kung manalo ka sa great competition ng Holy Cultivators ng Godsect, sasabihin ko sa iyo ang dahilan, okay. Mahusay na kompetisyon ng mga Holy Cultivator. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Sa katunayan, kung ikaw ay magiging isang Holy Cultivator, ikaw ay magiging kwalipikadong malaman ang aking tunay na pagkakakilanlan. Sagot ni Song Zuang. Marami pa ring tanong si Lin Fang, ngunit tumanggo siya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang maging mas malakas pa rin. Sige, kung sasabihin mo, Song Zuang. Sabi ni Lin Fang. Alam niyang hindi siya sinasaktan ni Song Zuang. Tinanggap ni Lin Fang ang shuttle at ang Godly Stones. Pagkatapos, sinabi rin sa kanya ni Song Zuang ang tungkol sa mahusay na kompetisyon ng mga Holy Cultivators. Si Lin Fang ay natigilan, dahil ito ay talagang kakaiba. Maaaring subukan ni anybody at maging isa sa 5 Holy Cultivators sa pamamagitan ng paghamon sa isa sa mga umiiral na. Sa makatuwid, kung hinamon ni Lin Fang ang Holy Fourth at nanalo, siya ay magiging Holy Fourth. Kung hamanin niya ang Holy Third, magiging Holy Third siya. Si Lin Fang ay nasa sabik. Dapat mag-ingat ang Holy Fourth Moda. Sabi ni Lin Fang na may malawak na ngiti. Nai-imagine na niya ang kanyang sarili na papatayin si Holy Fourth. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 6 na po, hindi huminto si Tian Qiyong. Narinig ko na si Lin Fang ay nakipaglaban sa Holy Fourth Moda ng ilang beses at natalo pagkaraan ng ilang sandali. Gabi ni Tian Qiyong kay Manan. Magkasama sila sa isang kwon. Si Tian Qiyong ay mukhang mabangis at galit. Sina Tian Qiyong at Manan ay nagsanay ng kultibasyon sa kwon na iyon ng husto at madalas hanggat maaari, ngunit si Lin Fang ay maaari nang pumunta sa exchange center at manalo ng Godly Stones. Iyon ang pagkakaiba ng Class 2 at Class 3 na disipulo ng Godsect. Galit na galit si Tian Qiyong dahil nagawang lumaban ni Lin Fang kay Moda. Siya ang ika-4 na Holy Cultivator ng Godsect at nakakapagtaka, si Lin Fang ay nagawang lumaban sa kanya. Hindi man lang nagawang patayin ni Holy Fourth si Lin Fang. Lalong napupuot si Tian Qiyong kay Lin Fang. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Manan kung gaano niya kagustang patayin siya. Alam ni Manan na si Tian Qiyong ay walang ingat, ngunit siya mismo ay hindi tanga. Hindi niya kailangang makisali sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya. Tian Qiyong, dapat mong kontrolin ang iyong sarili. Si Lin Fang ay mas malakas kaysa sa iyo. Tumutok sa paglilinang. Huwag magmadali. Sabi ni Manan. Wala siyang pakialam na magbigay ng ilang piraso ng payo kay Tian Qiyong. Pareho silang taga Shangzuan City, at parehong miyembro ng Godsect ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Dapat mamatay si Lin Fang sa loob ng isang araw. Galit na sabi ni Tian Qiyong. Hindi napigilan ni Manan si Tian Qiyong. Kaya naman, tumalon siya sa kanyang sedan chair at dinala siya ng 4 na babae. Pinanood ni Tian Qiyong si Manan na umalis at kinuyom ang kanyang mga kamao, galit na sumisigaw. Wala kang mga bola para tulungan ako. Di bale, hahanap ako ng iba. Kehe, sa tingin mo hindi madali ang pagpatay kay Lin Fang. Marami akong solusyon, makikita mo. Galit na sigaw ni Tian Qiyong. Narinig ni Tian Qiyong na may nag-iwas ng tingin. Galit na sumigaw si Tian Qiyong. Sino ka ngayon? Kehe, masama ang ugali mo, Brother Tian Qiyong. Sabi ng isang lalaking nakaasol na damit, dahan-daang lumabas at naglakad patungo kay Tian Qiyong. Ikaw. Nang makita ni Tian Qiyong ang lalaking nakaasol na damit, tiningnan niya ito ng kakaiba. Ito ang lalaking nakaakyat sa hagdan sa panahon ng pagsusulit, ang Half-Holy Emperor. Talaga, kapatid na Tian Qiyong, gusto mong lumaban kay Lin Fang.
Sabi ng lalaking nakablo na damit na nakangiti ng malapad. Tumingin si Tian Qiyong sa kanya. Guwapo ang lalaking nakaasol na damit, matalas ang mata at may kabayanihang hangin. Mahirap kalimutan ang isang tulad niya. Anong pangalan mo, at bakit mo ako gustong tulungan? Tanong ni Tian Qiyong. Hindi siya tanga, alam niyang walang handang tumulong sa iba ng librerong ngumiti ang lalaki at sumagot. Kasi gusto kitang tulungan. Maaari mo akong tawaging Luo Cheng. Okay, Luo Chen. Sabi ni Tian Qiyong na tumatango. Ang layunin ng lalaki ay hindi mahalaga. Hanggat kaya nilang patayin si Lin Feng, iyon ang pangunahing issue. Kapatid na Luo Chen, paano natin mapapatay si Lin Feng kung gayon? Tanong ni Tian Qiyong. Tumiti si Luo Chen nang walang pakialam. Naglabas siya ng amber na anteng-anteng, na may nakasulat. Ano yan? Tanong ni Tian Qiyong. Ang amber talisman ay mukhang pambihira, ngunit paano nito mapapatay si Lin Feng? Inalag ni Luo Zi ang anteng-anteng at dalawang salita ang lumitaw. Holy Fourth. Iyan ang anteng-anteng ni Holy Fourth. Tanong ni Tian Qiyong. Nagulat siya. Talaga, anteng-anteng iyon ni Holy Fourth. Ang God Sect ay may mga tiyak na tuntunin. Walang sino man ang pinapayagang magnakaw ng mga anteng-anteng ng mga Holy Emperors, kung ilalagay mo ito sa silid ni Lin Feng at sasabihin mo ito sa mga elder ng God Sect, sila na ang bahala sa kanya. Nakangiting sabi ni Luo Chen. Mukhang nasa sabik si Tian Qiyong. Paano mo nakuha ang anteng-anteng? Hindi naman siguro madaling makapasok sa palasyo ng Holy Fourth, di ba? May pag-aalinlangan na sabi ni Tian Qiyong. Siyempre ninakaw ko. Ninakaw ko, noong umalis siya sa kanyang palasyo. Sabi ni Luo Chen, na mahinang tumawa. Inilagay niya ang anteng-anteng sa kamay ni Tian Qiyong. Hinawakan ni Tian Qiyong ang anteng-anteng. Excited siya. Pagbabayaran ni Lin Feng ang lahat ng ginawa niya sa kanya. Tian Qiyong ay kumikinang sa galit. Kumunat ang noo ni Luo Chen nang makita niya ang ekspresyon ni Tian Qiyong. Sana magtagumpay ka, kung hindi, kung alam ni Lin Feng na ginawa mo ito, hindi kanya bibitawan. Sabi ni Luo Chen, bago siya nawala doon. Malamig na ngumiti si Tian Qiyong at naikuyom ang kanyang mga kamao. Siguradong mamamatay na si Lin Feng ngayon. Umalis si Tian Qiyong at lumipad patungo sa tirahan ni Lin Feng. Magsisisi si Lin Feng. Si Lin Feng ay bumalik sa palasyo ni Bodhidharma at sa kanyang silid sa sandaling iyon. Inilagay niya ang mga makajos na bato sa paligid niya at naupo nang naka-crossleg sa kanyang kama. Naramdaman niya ang kanilang enerhiya at sinimulan itong sumipsip. Sasabayan kong sasagutin ang lakas ng natitirang mga bato ng Diyos. Isip ni Lin Feng, tinitingnan ang mga bato ng Diyos. Itinaas niya ang kaliwang kamay at nagsimulang lumutang sa paligid niya ang 12,000 bato. Ang nakasisilaw na 5 kulay na ilaw ay kumislap sa paligid niya, ang lakas ay tumagos sa kanyang katawan. Hindi kapani-paniwalang mabuti ang pakiramdam niya. Habang hinihigop niya ang lakas ng isang makajos na bato, nawala ang mga ito. Lumipas ang oras. 5,000 bato ang naiwan. Dong, dong, dong. May kumatok sa pinto. Narinig ni Lin Feng ang boses ni Tian Qiyong. Inalis niya ang 5,000 bato ng Diyos at naalala ang kanyang chi. Lin Feng, pwede ba akong pumasok? Sigaw ni Tian Qiyong. Pasok. Sagot ni Lin Feng, itinaas ang kanyang kaliwang kamay at hinayaang buksan mismo ang pinto. Pumasok si Tian Qiyong at ngumiti. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Lin Feng. Ano ang ginagawa ni Tian Qiyong dito? Napansin ni Tian Qiyong na mukhang galit si Lin Feng, kinuyam niya ang kanyang kamao at yumuko. Lin Feng, pasensya na sa maraming beses kung nasaktan ka. Patawarin mo ako. Naiintindihan ko na hindi ako makakalaban sa iyo. Hindi na kita guguluhin. Nagseselos ako sa iyo kaya gusto kong magdusa ka. Maaari kang makipagkompetensya sa Holy Fourth, paano ako makakalaban sa iyo? Kaya nga, naparito ako para humingi ng tawad. Pero hindi mo ako kailangang patawarin kung ayaw mo. Sabi ni Tian Qiyong, yumuko ng malalim. Hindi makita ni Lin Feng ang kanyang mukha habang nakayuko, ngunit kung magagawa niya, mapapansin niya na mayroon siyang masamang ngiti sa kanyang mukha. Itinaas ni Tian Qiyong ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng, naghihintay sa kanyang reaksyon. Gayunpaman, hindi pa handang patawarin siya ni Lin Feng. Tapos ka na bang magsalita? Umalis ka na kung tapos ka nang magsalita. Sabi ni Lin Feng, kumaway sa kanya. Wala siyang ganang kausapin si Tian Qiyong. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tian Qiyong, mukhang mabangis. Ngunit mabilis siyang ngumiti ng may paggalang at kinuyam ang kanyang kamao. Mag-ingat ka, Brother Lin Feng, alis na ako.